Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay aming tatalakayin ang aralin sa patungkol sa panitikan sa kasalukuyang panahon. So, bago ang lahat, ako si Jenny Abetria, kasama ang aking kagrupo na si Miss Hannah Eclavea. So, bago ang lahat, may inihanda ako isang maiksing trivia. So, alam niyo ba kung ilang wika ang mayroon tayo? So, kung may mga kasagutan kayo, maaari niyong ibahagi kung ilan nga ba. So, alam niyo ba na ang ating bansang Pilipinas ay may pinakamaraming wika sa buong daigdig, maliban sa pambansang wika natin na Pilipino. So, kasama ng mahigit 100 katutubong wika. So, kasama dito yung mga dayuha o yung mga na-impluensya ng mga dayuhan sa atin. So, ano nga ba yung mga lingwahe na yun? Ang una dun ay English, Mandarin, Pongkian, Cantonese, Kastila, at Arabic. So, ayan, nakikita ninyo na madami tayong lingwahe. So, yun lang. So, dumako na tayo sa ating talakayan. So, sa pag-usbong ng ating panitikan sa kasalukuyan, dala ang makabagong pamamaraan or estilo ng bawat Pilipino kung paano mas mapapaunlad ang ating panitikan. Isa na diyan ay ang mga tula sa kasalukuyang panahon. So, ang tula sa kasalukuyan ay naglalaman ng halos walang kakamiyang pagpapahayag ng damdamin ng makata ang kanilang tuwirang panunulisa sa mga manunukulang may tiwaling gawain at pagpapuri sa nakagagawa ng kabutihan. Ang ibig sabihin niyan sa kasalukuyan, hindi lang siya sa sinasabi or verbal kundi maaari nang ihayag ang ating mga saloobin sa pamamagitan ng pagsulat. So, sa pamamagitan nun, na ipapahayag natin ang gusto nating sabihin, lalo na sa mga nangyayari sa ating paligid. Dahil tayo ay nasa demokratiko pamamahala na sa ngayon, ang lahat ay malaya makapagbahagi. So, ang tula sa kasalukuyan ay mayroong iba't ibang uri. Mayroong pwede mong ihayag ang iyong saloobin hinggil sa lipunan or maaaring sa emosyon mo or sa iba't ibang bahagi ng katangian ng isang tula. So, hindi lang dito sa atin namamayagpag ang mga naging tanyag na tao o mga Pilipino na kinilala din sa ibang bansa. So, isa ito sa dala ng panitikan sa kasalukuyan. So, isa lamang ito sa halimbawa ng panitikan, tulang panitikan sa kasalukuyan na pinamagatang Giting ng Bayan ni Francisco Socro Trigo. So, isa ito sa sinulat na tula na kung inyong makikita ay naglalaman patungkol sa nangyayari sa ating lipunan. So, kung inyong susuriin na andiyan nakahayag ang bawat detalye kung paano niya ibinigay yung kanyang paghuhusga sa ating lipunan at paano niya maipahahatid sa ating mambabasa kung ano nga ba ang gusto niyang sabihin at para sa ating mambabasa, paano natin maisa sa buhay or matutulungan na unawain yung kanyang nais ipahayag para sa ating lipunan. So, meron ding isa pa na Himala ni Bathala ni Francisco Rodrigo. So, ito naman nakabase sa, sabi niya, walang bahid alinlangan, yaring aking paniniwala. So, sa kanyang prinsipyo din siya detalye at ayon din to sa nangyayari sa ating bansa. So, sumunod ay dala ng panitikan sa kasalukuyan ang radyo at telebisyon. So, maaaring kayo ay pamilyar na sa
mga bagay na ito. So sa panahon ngayon, malayang na ipapahayag ng mga tagapagsalita sa radyo at telebisyon ang kani-kanilang mga opinyon. At mga komentarista sa radyo at telebisyon ngayon ay laging isinasaad sa buong Pilipinas ang napapansin sa mga gawain ng mga taong sikat na nasa pamumuno. So sa pamamagitan ng radyo at telebisyon, mas malaya tayong maihayag ang ating mga nangyayari sa paligid. Kung inyong mapapansin, sa kasalukuyan ay may mga balita na nangyayari sa ating lipunan na makakatulong sa atin bilang manood o mamayang Pilipino para mas maunawaan natin or hindi lang tayo basta tumutulong para sa pagpapaunlad ng ating bayan, kundi natututo tayong magsuri base sa kung ano ang ating napanood o nakinig sa dalawang uri ng kagamitan na isa sa hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na namamayagpag. So, iisa-isahin natin yung dalawang yan. Unahin natin yung radyo. Ito ay patuloy pa rin tinatangkilik ng panahong ito. Ang kanyang tugtungang Matar, Dahlia, Ito ang Palad Ko at Mr. Lunde at iba pa na naging pampalipas oras o ibang pakinggan ng ating mga kabataan. So, kung kayo ay pamilyar sa mga programa ng radyo na ito. Kasi kung ako ay magbabahagi, ito ay isa sa napakagandang programa kung saan ay masasabi kong ang istasyon ay DZRH. So, pamilyar ako sa mga programa na ito sapagkat isa ito sa dati na sinusubaybayan ko. So, ano ba ang kahalagahan nito hanggang sa kasalukuyan? Dahil sa patuloy na tinatangkilik, kung inyong papansin, mas madaming umuusbong na iba't ibang gadget ngayon. Pero, bakit nga ba hanggang sa kasalukuyan ay namamayagpag pa rin ito? Dahil, mas tumatatak sa ating mga Pilipino ang gawang Pinoy. Hindi ba? Mas nangingibabaw sa atin ang puso, mas marunong tayong pahalagahan yung gawang Pinoy. At itong mga programang ito, mas madadama mo na talagang hindi mo lang siya, naririnig mo lang siya, pero mas mauunawaan mo, na visualize o nai-imagine mo kung ano yung nangyayari sa atin. At ang kagandahan nito, hindi lang siya basta nikukwento, kundi meron din siyang pinagbabasihan na pangyayari, which is nangyayari din sa ating lipunan. So, dala ng makabagong panitikan sa kasalukuyan ang pag-unlad ng radyo. So, dumako tayo sa telebisyon. Ito ay sistemang telekomunikasyon para sa pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog sa kalayuan. Naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa. So, kung mapapansin ninyo, ang daming estilo na ngayon ng makabagong telebisyon. Kung dati ay meron siyang maliit lang, and then meron siyang sa likod ay may malaki siyang pinakang base. Ngayon ay mga flat na. So, ano ang kagandahan na naihahatid sa panitikan ng telebisyon? Mas nagiging aware ang mga kabataan kasi hindi lang nila naririnig, kundi nakikita ang iba't ibang uri ng panitikan. Halimbawa, yung mga tula, yung mga tanyag na manunulat, mas naipapakilala sa pamamagitan ng telebisyon na naihahatid sa ating manonood na ito pala ay mga tanyag sa pamamagitan na pagpapaunlad ng ating iba't ibang uri na sakop ng ating panitikan, kung saan mas natutulungan na umangat ang ating pagkilala hindi lang sa ating kultura, kundi sa pagpapaunlad ng ating wikang pambansa at pagiging makabansa natin. So, ito naman ay sumunod ay pahayagan, magazine at iba pang babasahin. Kung inyong makikita, mas madami na ngayong paraan. So, minsan, iilan na lang ang nagbabasa ng radyo, diba? Iilan na lang nakakapagbuklat dito. Pero, may kabaliktaran naman na may malalaking, lalo na sa mga syudad or iba pang establishmento,
na nakapaskil na dun yung mga balita. So, yan din yung kagandahan. Hindi lang basta siya nakikinig, nakikita, kundi minsan mas nai-encounter natin na ito na yung ating realidad at mas napapaunlad sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Una yung Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Philippine Standard. So sa pamamagitan niya, mas nailalahat natin ang iba't ibang uri ng panitikan at mas napapaunlad, napapahalaga ng bawat kabataan, hindi lang kabataan, kundi yung mga matatanda na rin na ating mga nagtataguyod ng ating sariling wika at patuloy hanggang sa kasalukuyan kung ating dadamhin na kaya ito ay patuloy na namamayagpag ay dahil ito ay ayaw na masakop ng iba pang dayuhan na kung ating susumahin dati ay mawawala na, pero may mga kababayan tayo o mga kapwa Pilipino na talagang isinusulong at pinaglalaban na ito ay atin, ito ay wika natin, ito ay kultura natin, ito ay sariling panitikan natin. So para sa susunod na detalye ng aming aralin ngayong araw ay ididetalye ng aking kagrupo na si Miss Hana Eclevea. So muli ako ay si Miss Jenny, ang unang nag-report ng ating aralin. Panitikan sa panahon ng computer, chat, FB, tweet, blog, Digimon, Andy, website, connect, USB, email, download, Wi-Fi, Instagram, YouTube, scan, and burn. Ito ay isang salitang karaniwan na ginagamit ngayon sa ating wika at masasabing dulot ng teknolohiya. At dahil parte na ng ating buhay ang teknolohiya, mabilis ang pagbabagong itinudulot nito sa buhay at lipunan. Mabilis din ang pagbabago sa papel na ginagampanan ng impormasyon sa ating trabaho, buhay at pag-iisip. Ang mabilis na pagbabagong naganap sa buhay natin na ay dala ng mabisang sandata ng teknolohiya, ng computer, cellphone at ng internet. Visual na manifestasyon ng demokratisasyon sa internet ng pamamahayag ang blogging, isang anyo ng pagsusulat ng espasyo sa internet na nagbibigay ng kakayahan sa sino mang may internet access na nagsulat ng kanyang nais isulat at ipahalimbag ito sa isang pandaigdigang saklaw. Ang presensya ng mabilisang input at feedback sa impormasyon na isang katangiang hindi pa kayang lubos na gayahin ng isang print-based system. Sa kasalukuyang panahon, kaligirang kasaysayan. Muling nabawi ng mga mamamayang Pilipino ang tunay na kalayaan na nawala rin ng may 14 na taon. Sa loob ng 4 na araw mula noong ika-21 ng Pebrero hanggang ika-28 nito ay namamahangi ang tinatawag na People Powers o Lakad ng Bayan. Kalagayan ng panitikan. Ilang buwan pa lamang ang pagkakasilang ng tunay na Republika ng Pilipinas ay may mababakas ng pagbabago sa ating panitikan at ang mga pagbabagong ito ay madarama na sa ilang mga tula, awiting Pilipino, sa mga pahayagan, sa mga sanaysay at talumpati at maging sa mga programa sa telebisyon. Para sa ating gawain, ipaliwanag ang kalagayan ng panitikang Filipino sa panahong ito.